tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Good morning! Magandang umaga ho na Biyernes sa inyong lahat. Welcome sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ako si Tess Ramirez. At syempre, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Ang aking pong kapartner ay ang magandang direktor, PR Director ng DTI. Walang iba kundi si Director Telma Dumpit Murillo. Director Telma, good morning! Good morning, Partner Tess, at good morning sa lahat ating mga suking taga-subaybay. Welcome po. Thank God it's Friday kahit na medyo makulimlim ang panahon. Mukhang uulan na naman. Nagbabadya yata, partner, ang ulan. Oo nga. Hindi na nawala yung ulan na yan. Pero kailangan din naman natin yan, di ba? Oo naman. Actually, pag-uusapan natin, partner, yung mga industry clusters or yung priority pala, mga priority industries. Ito yung mga binibigyang pinagtutuon ng pansin ng kagawaran. Ayan, mahalagang malaman natin yan. Kukuha tayo ng updates dun sa mga, syempre, tanggapan ng pamahalaan na in charge dyan o nangangasiwa dyan sa bagay na yan. Di ba, Director Telma? Merong kasi, I believe, 10 yata yun o 12 na mga priority or clusters. So, merong bawat cluster, merong namumuno dyan. Ang tawag nila yung National Coordinator dito sa DTI. So, ngayong umaga, 4 ang pag-uusapan natin at uuna dyan, uunahin natin yung dairy cluster. Ano na ba ang nangyayari sa dairy at ano ang gusto nating ma-achieve, di ba? Pagdating dyan sa industriya ng dairy. So, kausapin natin ang National Coordinator for the Dairy Industry. Walang iba kundi si R.D. Esperanza Banyares. Good morning, ma'am. Oh, good morning, Ma'am Selma. Yes, how are you? Yeah, mabuti naman. At medyo kanina pa nag-aantay na makapanayam kayo dito sa Ang Tipo Kong Negosyo. Opo. Partner, alam mo ba, nandyan si RD sa Cagayan. Diyan nakabase ang our regional office ng DTI Region 2. Kumusta po ang Cagayan, ma'am? Maayos naman siya, Ma'am Tess. Kaya lang, sabi niyo nga kanina, medyo makulimlim. Kasi ang Batanes, signal number 1 po ngayon. Ayun. At kung naman nag-Igaraw, malapit-lapit sa Batanes. Oo. Ingat po kayo dyan. Okay, so, kamusta naman ang ating pag-promote ng dairy industry sa bansa? Ano na po ang status ngayon, ma'am? Ang ating dairy sa buong bansa, of course, ang DTI Region 2 ang naatasan na maging National Industry Cluster Coordinator. At dito, ang pag-National Industry Coordinator ka, itataguyod mo nga yan, pero hindi lang DTI ang magtataguyod niyan, kundi yung mga talagang ahensya ng gobyerno na talagang ito ang kanilang industriya, na programang industriya, katulad ng Department of Agriculture, ang Philippine Carabao Center, ang National Dairy Authority. At dito sa ating cluster ngayon, kasama natin ang Region 3,
Region 6, 7, and 9. Merong mga ibang region na hindi nag-enroll, subalit ang laki-laki na talaga ng kanilang industriya. So, ibig sabihin ho ba, ma'am? Sa Calabar Zone. Oo. So, ibig sabihin ho ba, ma'am, hindi na nila kailangan ng tulong? Kailangan pa rin. Kaya lang sa ngayon, hindi nila naipasok pa sa ating cluster. Okay. Oo. At, pero kasi talagang maunlad na sila. Malalaki na talaga sila. Oo. Okay. Ano ho ba ang kainaman kung kayo ay kasama dito sa National Industry Cluster? Kailangan, andyan syempre ang ating mga stakeholders na dapat talagang may interest na isulong ang ating dairy industry. Diba? Kaya ang syempre, nandyan din ang ating mga local government units na dapat mag-partner sa atin, katulad ng mga nabanggit ko kanina. At kailangan din, meron talagang available government support programs para dito. At pag kasi nandito ka sa, ang dairy kasi natin ngayon, sa buong bansa, 1% lang ang naiproproduce natin na requirement. 99% kasi ngayon ay imported pa. Yes. So, oo. Kaya medyo... So, ano ho ang target natin dyan, RD? Ano? Ano po ang target natin na gustong ma-achieve? Ang target natin should be a 10% growth kasi mahirap ngang isulong pa sa umpisa. Although sabi ko nga kanina, meron mga talagang malalaki ng mga nag-handle din ng mga ito. And what is this? Farms that are into it are dairy farmers. But then, talagang 1% pa lang. Kaya nga, dahil dyan sa ngayon pa lang talaga natin binibigyan ng pansin at pinagtutuunan ng ating mga suporta, ang ating ano lang dyan ay medyo moderate pa lang. It would be a modest growth of from 10% to 20% per year. Depende kung gaano tayo kabilis ngayon na gaano kabilis ang pagtanggap ng ating mga stakeholders sa industriyang ito. Kaya nga, ang tinatarget namin ngayon sa Region 2 would be 10% to 20% growth. Oo. Director Banyares, ang pinakagusto sa mga dairy products sa mga bata is yung gatas, di ba? Mabiling-mabilis sa kanila yon. At maging sa ating mga nakatatanda. Pero may programa ngayon ang Department of Agriculture na pagpapaunlad ng lalo pa ng mga produkto mula sa dairy kasi may tinatanong ngayon ano raw yung mangyayari sa mga kalabaw ngayong merong mechanization na sa mga sakahan. Baka daw wala ng papel na gampanan. So, more on pag-produce ng dairy products sila ilalagay ng departamento. So, ano po yung kahalagahan naman sa pag-produce naman po para maging kalidad yung gatas ng cow o kaya ay Carabao? Ano po yung ginagawa, yung mga kailangan sa production? Ganito muna. Meron tayo talagang pang-dairy na kalabaw or baka. Meron din talagang panggamit sa farm. Pagsaka. Pagsasaka. Diba? So ngayon, ang kailangan natin para maging malusog at magkaroon ng magandang quality ang ating mga dairy, ay kailangan nila ng mga masustansyang pagkain. Dapat talagang maayos ang kanilang ang mga baka-baka at mga kalabaw kasi ngayon pinapabayaan lang natin diyan. Diba na bahala na sila, nagsasarili sila. Pero kailangan natin ng mga legumes, kailangan din natin ng may corn sila, mga maayos na nutrients para sa ating mga dairy animals.
hindi pwedeng pinapabayaan lang sila at magsasarili. Dapat maayos din ang mga pasture lands natin at talagang purposive ang pag-aalaga sa kanila. Magpabaya ang pakalat-kalat yung mga talaga ng maayos na mas malaki ang yield ng gatas na makukuha sa kanila. Correct. Ma'am, marami nang nasasagasaan ng mga kalabaw tumatawid ng kalsada basta. Tapos pinababayaan. Medyo marami-rami pa. Oo. Kasi sila raw ang king of the road. Okay. Ma'am, gaano ba kalaki ang industriya ng dairy and kung talagang pag-iigihin natin, is this a potential bestseller or blockbuster industry, if you may call it that? Ang dairy industry natin talagang malaki kung pagtutuunan natin talaga ng pansin. At kung lahat ng ating, kung ang buong bansa magkakaroon din ng dairy zones. Ang National Dairy Authority ngayon, yun ang kanilang ginagawa, palawakin ang mga dairy zones natin. At mabilis ang kanilang pagpapalawak ngayon. Kasi ngayong taong ito, sa Region 2 lang ang dairy zones na nagawa nila ay mga 7 na dairy zones. What exactly is a dairy zone? Oo. At ngayon, ang dairy zones na yan, sa Region 2 lang ito, 30 ang municipalities na involved. Diba? Kaya mabilis ang kanilang pagpapalawak at na maganda ang kanilang mga packages ngayon. Okay. So how do you become part of that dairy zone? Kailangan siyempre meron kang baka. Meron kayong hindi silang nagbibigay ng baka eh. Oh, really? Silang nagbibigay. Oo. Siguro kailangan din ng mga lupain na paglalagyan natin ng ating mga dairy zones na yan. At meron talagang mga dairy farmers, yung mga smallholders, hanggat mag-associate din sila. Ayun. Para masabing dairy zone kasi magbibigay din ng suporta ang ating National Dairy Authority in terms nga sa mga animal dispersal na ito. At magagandang baka ang kanilang binibigay. Yes, I know they have a program with the New Zealand government. Yeah, oo. Okay. Naku, sayang. Ang dami pa nating gustong itanong sana kay RD. Ubusan na tayo ng oras. Anyway, ma'am, for those interested, saan po sila maaaring makipag-ugnayan? Para sa Region 2, andito lang kami sa Tuguegarao City, yung ating regional office sa Department of Trade and Industry. Pwede rin silang makipag-ugnayan dahil nga convergence itong National Industry Cluster natin for dairy. Pwede silang makipag-ugnayan pa rin sa Department of Agriculture. Meron na ring maliit na opisina dito sa Isabela, ang National Dairy Authority. Ano lang, parang extension office. And nandito rin ang ating Philippine Carabao Center. So, lagi kaming nag-uusap dahil convergence natin ito. Okay. Thank you very much, RD Ching Banyares. Thank you, ma'am. Okay. We hope to visit again there and taste your blue crab. Ang sarap-sarap dyan ang blue crab nila, partner. Ang sarap naman. Have a good day, ma'am. Thank you. Thank you very much. At sana mapaunlad natin ang ating dairy industry not only in Region 2 kasi kailangan din natin mag-produce ng pure fresh milk para sa nourishment and sustenance ng ating mga kabataan kahit na ng buong bansa for healthy and intelligent communities. Diba? Kailangan natin yun. Yun ang aming pinaka-vision ngayon. Okay. Thank you again and have a nice weekend, ma'am. Okay. Thank you very much. Thank you for this interview. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan ang tungkol sa dairy industry. Ating nakausap si RD Esperanza Banyares
ng DTI Region 2. 23 minutes after 8, magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Legal na kami! Legal na kami! Ayan, and for this segment, Director Thelma, ang atin namang makakausap ay Ay? Sino? ang Provincial Director ng DTI 12, si Ma'am Nenita Barroso. At siya rin ang National Industry Cluster Coordinator for the meat industry. Correct. Yan. So, tawagan na natin si Miss Director Nenita Barroso. Good morning, ma'am. Magandang umaga po, Thelma, at sa iyong mga kasama dyan. Yes, ako po si Nenita Barroso, ang Provincial Director po ng DTI Sarangani. Yes, Good ma'am. morning, ma'am. Okay, welcome to the program. Live na live po tayo. Pag-usapan po natin ang industry cluster ng meat. Ano ba ito at anong ginagawa natin para lumago po itong industriya na ito? Yes, maraming salamat. Ang meat industry cluster focus on the meat, fresh and processed ay isa po sa mga priority industries na na-identify po natin para makatulong po tayo sa maliliit nating mga nagnenegosyo. Kasama na po dyan yung mga farmer, beneficiaries at yung mga nagpo-process po. So nakita po ng Department of Trade and Industry na ito pong livestock industry because it is among the fastest growing components of the global agriculture and food industry. Kaya po ito ay naisama para po ma-develop natin itong industriya na ito. Kung mapapansin mo, partner, lahat ng mga industry clusters, merong kaugnayan sa food security, ano? Yes. Ma'am, ganito ba talaga ang ating, kumbaga, pinatutunguhan yung food security ng bansa? Kaya itong mga clusters, meron tayong beef, meron tayong dairy, etc. Opo, kasi po ang ating country po ay agri-based, no po? Yes. So, karamihan po talaga na ma-develop natin ang raw materials manggagaling po sa ating mga available resources. So, since ang livestock industry ay ibig sabihin yan, may mga lupa tayo para po masugunan natin ang pangangailangan ng ating mga livestock at meron naman pong mga teknolohiya. So, marami din po tayong farmers. So, yan po talaga ang isang makakatulong sa pagpapalago po ng ating ekonomiya. Miss Thelma, ako, siguro dumarami yung mga vegetarians, ano, kasi ang balita natin, mabababa yung demand ng beef dito sa Pinas, eh. Totoo po ba yun? Gano'ng katotoo yun, Director Barroso? Sa ngayon naman po ay, siyempre po, kinoconsider nga po natin yung health, pero sa kasalukuyan pong mga pagsusuri natin, ang ginagawa po natin ngayon ay para po makatugon tayo sa health ng ating mga kababayan. Yung tinitingnan po natin ang kinakain ng itong mga livestock natin. So may mga programa po na merong parang organic na sinasabi, ito yung grazing, na ang mga kakainin ay at least dito po sa ating mga lugar na lang para nga po mabawasan yung sinasabi nating magdudulot ng hindi maganda sa ating katawan. So far naman po, ang ating production sa ngayon ay mataas naman po. In fact, ang ating livestock industry ay isa po, lalong-lalo na po dito sa Region 12,
ay isa po sa malaking nagdudulot ng development sa industriya. Ang ating hog industry po, nationwide po ay second in the rank sa top 10 commodities in agriculture. Sumusunod po ito sa palay. Yes. So, nagko-contribute po ito ng 13.32% kasi ang ating palay po ay 19.68%. So, ang chicken naman po, pangatlo siya sa top 10 commodities in agriculture. And then, ang pang-apat nga po ay aquaculture. So, ibig sabihin po, itong livestock natin nasa pangalawa at pangatlong pwesto. So, marami pa rin pong kumakain ng pagkain. Opo. Tsaka mas marami ngayon yata yung processed meat. Di ba, ma'am? At kaya nagiging affordable na rin yung beef. Tocino, hamon, langgonisa. Yan, mga staple sa umaga pag almusal, di po ba, ma'am? Ang Region 3 po natin, diyan po sa Luzon, siya po ang may pinakamaraming processors ng processed meat. Opo. Pumapangalawa po ang sa Cagayan de Oro. So, ang dito po sa Mindanao, para pong supplier po kami ng mga raw materials nila na pinoproseso po nila. So, ang ating mga kababayan naman po, tama po yung sinabi ninyo sa umaga, medyo mahilig po sila sa mga ganong pagkain. Diba? Oo. Kaya, may demand pa rin po. Eh ngayon malapit na yung Bear Months, Ma'am Telma at Director Nanita. Meron kayang indikasyon na tataas yung ating mga meat products? Yan ho, no? Lapit na nga yung Bear Month. Napakalakas po ng hamon during December. Pero tayo naman po sa Department of Trade and Industry ay tinitingnan natin ang galaw ng mga produkto. So, hindi naman po pwedeng sabihin na dahil ho Berber Month at marami hong demand ay bigla na lang din tataas. So, tinitingnan po natin ang galaw ng presyo ng ating mga commodities. Sa ngayon po, para po sa kalaman ng mga nakikinig, ang prevailing price po ng hog natin sa yun hong meat, no? 85 pesos per kilo. To, sa pork naman is lumalabas. Dito po kasi sa amin, medyo mababa ang presyo. So, 130 per kilo, ganun po yun. So, tinitingnan po din natin, ito ang galaw nito sa merkado. Ayun. So, meron naman po tayong local price coordinating council na nagbabantay po ng presyo. Dapat nakabase sa SRP ng DTI. Ma'am, kumukunti nga ba talaga ang mga commercial breeders na natin ngayon at mas dumarami yung mga backyard farming, yung inaalagaan na lang ng mga, yung sa likuran ba? Tapos, kung ganito yung sitwasyon natin, paano tayo magiging competitive, lalo na pagdating ng ASEAN Economic Integration sa 2015? Malapit na yun. Ang ho kasi natin ngayon, kagaya dito po sa Mindanao, yung mga pasture leases, nag-expire na po. So, ibig sabihin, yung may mga malalaking bakahan, so medyo nahihirapan na nga ho doon sa pagpapasture ng kanilang mga bakahan. So, ang ginagawa ho natin, yun nga, sa mga small farmers natin, meron ho tayong ginagawang proyekto na parang small brother, big brother. Yung itong mga kumpanya o may mga malaking bakahan ho, ipapaalaga sa ating mga farmers para po dumami itong mga baka o itong mga herds natin. So, ibig sabihin po, marami pa rin po. Kasi bawat barangay, bawat munisipyo, sa isang palagay na natin pag-aari ng 1 o 3 ektarya, so pwede po silang maglagay ng kanilang po mga livestock doon at paalagaan. So, yun po, dadami din po sa ganung proyekto. Kasi nga, yun na nga, dahil nga sa lumiliit, kumbaga, ang area. Ano po? Kasi marami na nagtatayo, mga subdivision, mga factories, di ba? So, nawawala na yung mga pasture land natin, di ba, ma'am? So, yun kasi yung nagiging problema nga natin sa itong mga pasture lands natin. So, yun po ang ginagawa nating solusyon ngayon na ibibigay natin sa mga maliliit na mga farmers at pararamihin po nila itong mga baka, itong mga hogs,
So doon po kukuha. Para bang ini-institutionalize natin, ginugroup din po natin. Anong tulong naman ang ibinibigay ninyo dito sa mga small farmers na ito sa pagpapaalaga? Ang ating pong Department of Agriculture ay meron naman pong mga ginagawa para po matulungan itong ating mga maliliit na mga farmers. Actually po, meron pong mga programs na binibigay po, kagaya po ng disease control and eradication. So, meron pong mga programa sila dito. And then, sa research, extension and training, yung mga capability building, meron din po. Meron din sa dairy development program para po yung sa ating cattle, goat, carabao. And then, meron din po mga infrastructure development. Kagaya ho nung, kagaya nga yan, kung kulang po yung mga lugar, meron pong gagawin ang gobyerno, itong mga stock farms, rehabilitation and upgrading. So sila ho ang mag-develop, kunyari, kailangan ng kalsada, ng mga ganon. Meron pong programa ang ating gobyerno ngayon dyan. Really? Kasi ho, nagpo-converge na po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. So kung ma-identify po natin yung lugar na doon po maraming bakahan, doon ang maraming babuyan, so kailangan ng kalsada, so ma-identify po natin yung farm-to-market road. Ayun. So susuportahan po yan ng concerned government. Ma'am, yun ho, farm-to-market road, manggagaling ho ba yan sa PIDAP ng mga congressman? Kasi pagka ganyan, mapapasok na naman ang politika yan. Ay, ano naman po ngayon? Kasi meron ho tayong tinatawag na bottoms-up budgeting. Kinonsulta po ito sa mga local areas, sa mga munisipyo, sa mga barangay, at sa mga civil society natin. So sila po yung nag-identify nitong mga infrastructure na ito. Okay. At during identification po, evaluate yan at isasubmit po sa concerned government agencies. Ang national government naman po ay mag-a-allocate po ng karampatang halaga para po masuportahan po yung yung mga na-identify sa mga infrastructure. So, and transparency yung kailangan dyan. Okay, sana nga umunlad pang lalo, Ma'am Telma, yung meat industry, lalo ngayon, FMD free pa rin ang Pinas, di ba? Foot and mouth. Yes, yan ang pinagyayabang natin. We are FMD free. Yes. Okay. Thank you very much, Ms. Barroso. Maraming po salamat sa pagkakataon. Uulitin po. Sige po, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Ayan, tungkol pa rin sa karne. 36 minutes after 8. Ilan po muna mga mahalagang paalala? Mag-filling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, we're back, Director Thelma. Yes, at tuloy-tuloy po ang ating programa. Pinag-uusapan pa rin natin yung mga iba't ibang ano ba to? Naku, napapaos na yata ako. Wag muna. Meron pa tayong nalalabing oras. Oo nga. So, yung pag-uusapan naman natin ngayon, yung veggie noodles. Di ba, yung karaniwan na ginagamit pagka yung mga noodles, yung flour. Pero ito ngayon, vegetables, yung mga hindi ba nabebenta na mga gulay sa sa palengke, pwede palang gawing noodles yan, partner. Ayun. Oo, maraming nagagawa talaga mga produkto, di ba? Oo, at palad tayo kasi ang kakausapin natin, yung nag-research kung papaano ma-convert nga itong mga vegetables, yung
hindi na bebenta into noodles. Kausapin na natin sa linya ng ating komunikasyon. Yes, para naman po sa segmentong ito. Maging produkto ka man. Ang ating mga kasama ay si Dr. Violeta Salda ng Benguet Vegetable Processing Center. Dr. Salda, good morning. Yeah, good morning to. Naimbag nga agsap pa tayo amin. Agsamat ato! Yes, pa. Naimbag na bigat! Yeah, and good luck to DCRB Radio ng Bayan at ang tipo kong negosyo. Opo, ma'am. Okay, we were informed that you actually was the one who did research work on vegetable noodles? Oo po. Paano po ninyo naisipan na what pushed you, or how did you go about researching on using vegetables for noodles? Ay, okay. As a researcher, tsaka as yung anak ng farmer, nakikita ko na hardworking yung mga farmers namin dito sa Benguet at napakarami ng, we have diverse crops na pinuproduce dito. And from January to December, most of the time may mga excuse produce ng mga gulay. And then, syempre, tinitingnan natin yung malnutrition problem natin dito sa Pilipinas, tumataas. So siguro naisip ko na we could correct itong malnutrition through proper diet. Mm-hmm. So parang when I was in, nung nag-aaral pa ako, I look at kung paano yung mga nutritional quality ng noodles. Of course, we understand na yung wheat flour, meron din mga protein, mga vitamins, but we could add more through incorporating vegetables doon sa process. I see. Alam mo, Director Telma, itong Benguet Vegetable Processing Center, napasyalan ko na to nung nagkaroon ng project visit ang DOST dun sa kanilang lugar. Nagkaroon ng assistance sila dun sa Benguet Vegetable Processing Center. Ano na po yung ipinagbago nito dun sa... Gaano kalaki yan, partner? Ang laki, ang lawak. Gaano nga po kalaki ito, Dr. Salda? Mga 600 square meters. 600 square meters. Okay. At magkano po yung napoproduce? We can produce more kung meron kaming big market. Pero as of now, ang capacity namin, kaya namin with the semi-manual facilities, mga 100 to 200 kilos a day. So that is about ilan packs yun ng canton noodles at saka instant. So we could produce mga 3,000 packs in 1 week. Okay. Yung technology, is this available to all those or is this just confined to Benguet? Well, available yung technology. In fact, yung nung binigay ni Madam Gloria yung pondo to establish this one, ang isang directive is to go on technology incubation. So, actually, we have trained a lot of entrepreneurs from Region 1, Region 2, through the help of DTI. I see. Saka here in CAR. So sa Region 1, we have about 9 municipalities na na-train doon and then 6 municipalities sa Region 2. Okay. Ang sarap nito, Director Telma, yung veggie noodles nila. Hindi mo malalasahan yung kung anong gulay yung nakalagay doon. Pero lahat po ba ng gulay ay pwedeng gawing noodles, ma'am? Oo, pwede na rin yung pan. Pwedeng gawin lahat yung mga gulay. Kasi we tried yung mga lowland vegetables at saka highland vegetables. In fact, we tried about 35 vegetables, different vegetables. And pwede naman. Kaso nga lang, ang pinaka-popular at saka mabenta, yung squash, malunggay, carrot, spinach, yung mga popular na gulay na rin. Yes. Talagang malakas po sa market ngayon, So, yun kung meron hong interesado na matuto po kung paano gumawa ng veggie noodle at mag-umpisa ng negosyo ng veggie noodle, magkano po kakailanganin nilang puhunan?
We started, depende rin sa gusto nilang capacity. Pwede rin mga 500,000, pero with the manual operated na facilities. Kung yung noodle machine na medyo small scale, na kaya niya yung at least mga 25 kilos per run o per day, so pwede na rin yun. At magkano naman po ang balik nun, ma'am? Medyo malaki-laki kasi yung 500,000. Mababawi ho ba yan in 1 year, 2 years? Oh, okay naman. Sa sipag natin na mga Pilipinos, we can attain that. I see. O ano, partner? Gusto mong mag-veggie noodle business? Ayun, pag-aaralan natin yan. Sapagkat marami pa yatin dapat na iprepara para dyan. Establish natin yung productivity. Pero compared ho dun, ma'am, compared ho dun sa mga, alam niyo na, yung mga famous brands ng noodles, magkano ho ang price difference naman? Well, competitive naman siya. It is at par. Yung binibigay natin sa DSWD, mas lower pa kita yung sa instant noodles ng ibang brand. And kung makabili tayo ng production line, we should also we can come up with yung parang ramen type na mas mura. So with this semi-manual, siyempre accounted din yung mga labor, ganun. Yung mga batang... We would increase yung productivity natin in a day. Yun, we could lower our cost. That's right. But how much do we sell it per, per kilo ho? Per 500 grams? May mga single serve, may mga family packs, meron ding mga, yung gaya ng DSWD na 6-in-1. So maraming variants yun. May green from malunggay or spinach, merong orange from carrot, may yellow from squash, green also from malunggay, sugar beet for the purple noodles, instant noodles. So, yung noodles natin, it comes in different colors as imparted by kung ano yung vegetable na naging kung ano yung vegetable. The more famous ones are yung kalabasa noodles, di ba? Yun ang common kasi yung... Tsaka yung malunggay noodles. Oo, yun. Medyo mabili yung malunggay tsaka squash. Opo. And then carrot. Okay, so for those who are interested, ma'am, to learn how to make veggie noodles, where do they get in touch with you? Ito po. In fact, we were looking for a market where we could distribute, where we could, yung ibang to help us doon sa marketing. Opo. Okay. And what numbers can they call? Pwede dito sa cellphone na ito or sa aming landline na 074-422-4244. Ano po yung cellphone, ma'am? 0939 0939 1950-879. Okay, so I hope nakuha ng ating mga taga-subaybay. 0939-1950879 and 074, long distance na to, no, ma'am? 422-4244. Yes, Ayun, thank you very much, Dr. Violeta. Okay, thank you also for inviting us and promoting our project. You're welcome po. Okay, thank you so much. Ayan, napag-usapan na natin, Director Telma, di ba yung karne, gatas, gatas. Dapat kumpleto yan. Sa susunod, tungkol naman sa isda, yung pag-uusapan natin, mga kaibigan. Sandali lamang po. Mag-filling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede
Pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Alagin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. May pa rin po ang iyong mga nakakasama. Ako si Tess Ramirez at ang aking partner ay... Siyempre, nandito pa rin ang inyong lingkod, si Selma Dumpit Murillo po. Ayan, hindi lamang po kami napapakinggan dito sa himpilang DZRB, Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming kapatid na himpilan. Yan po ang DWBR FM 104.3 MHz at sa buong Pilipinas and buong mundo sa pamamagitan ng internet, live streaming po. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Masulyap-sulyap. Okay, atin lang kausapin, Director Thelma, ang eksperto naman ngayon sa Pangasius. Pangasius. Si Pangga. Ito naman, so para makompleto yung ating balanced meal, di ba? Dahil na gatas, gulay, karne, ngayon isda. Kausapin natin ang National Industry Cluster Coordinator for the Pangasius Industry. Walang iba kundi si ARD Doresita Doris de Lima. Good morning, ARD Doris. Ma'am Doris, good morning. Good morning din sa'yo, Director Selma and Miss Tess. It's always nice to talk to you kasi nakakahawa yung iyong passion. Ganun ba? Oo. Sana nga mahawa na lahat ng tao na nakikinig ngayon sa iyong program. Oo nga eh. Okay, kamusta na yung ating Pangasius Industry, yung sa cluster natin work? Oo, dahan-dahan nakikilala sa mga fish pond operators ito at saka sa local na market. Ang dahan-dahan na rin lumalago. Siyempre, meron tayong mga birth pains na tinatawag na hindi naman agad-agad ganun na lalaki. No? So, dahan-dahan, palagay ko, ay matutunan ng kainin ng mga Pilipino itong ating local produce, hindi yung... Ay, ano ba yun? Nawala. Nawalang bigla si Ma'am Doris. Kabalikan na lang natin maya-maya. Ko-connect tayo ulit sa kanya, Director Thelma. Okay. Masarap na isda itong Pangasius, di ba? Ang yung pinsan ng catfish. Yung pinsan ng hito para dun sa mga hindi nakakakilala ng Pangasius. At ang nito, ito yung mga siniserve ngayon sa mga first class na hotels. Baka hindi ninyo alam. Ito rin yung ginagawa ng mga nuggets. Yes! Baka hindi nila alam, ito na yung kanilang kinakain. Kasi tayo mga Pilipino, basta't makakain lang, okay na, hindi na kinikilala yung kinakain. Oo. Pero dun sa mga discriminating ang taste, yung gusto nila, una kasi na-introduce sa atin ito, yung mga galing sa Vietnam. Oo. Ito yung nanggagaling dun sa Mekong River nila. So, dinala ata dito at na-adapt. So, ngayon, pinapalago kasi mura lang.
ang pagpapa-breed. At marami siyang value added. That's right. So, Oo. alamin pa natin yung ibang detalye pa tungkol dyan. Director Telma, okay na si Ma'am Doris. Andiyan na uli, okay. Yes. Ma'am, naputol tayo, ma'am. Oo nga, Director, na ano. Pero okay na. Alright. I'm now seated. So, as you were saying, unti-unti nang na-a-adjust sa panlasa ng mga Pilipino. Oo. Actually, kuwang-kuha na ng Pilipino yung panlasa ng mismong filet. Kaya Oo. lang, galing yun sa labas. Aha. Ngayon, napalitan natin ng galing sa atin. Kasi sayang na mga madolyares na inilalabas natin. Eh, samantalang po pwede naman tayong mag-produce ng ating sarili. Oo. Mas malinis pa kamo. Yun yung importante. At mas masarap. Oo. Oo, at mas masarap. Kasi yung mga nabibili nating imported ngayon, ay matagal nang ginawa sa ibang bansa. Matagal na sa storage. Oo, Yung frozen ating lang local, siya. Oo, yung ating local produce, eh bago lang na nagawa, diretso na sa market. Sariwang-sariwa. May araw siya ng freezing lang, yun na agad, napupunta na agad sa market. Kaya masarap talaga yun sa atin. So, bakit ho natin napili ang pangasius over the other fish species? Oo. Ganito, ang aming, pagka nagpo-promote kami, ang sinasabi namin, huwag niyong hintuin yung ginagawa ninyo. Yung hito, yung ating tilapia, yung ating bangos. Oo. Ako, dagdagan natin ng ibang species. Oo. Para magamit natin yung ating mga nakatambay na lupain dyan, na marami naman tayong patubig, para madagdagan din ng livelihood yung mga tao. Kaya, kagaya nito, sabi namin, eto, ganito pagpalaki ng tilapia, ganitong tagal, ganito ang cost mo, pagpalaki ng ganito. Dagdagan nyo kako ng equally delicious fish, pero ang investment na ay mas mababa. Oo. Mas malaki ang return. So, dagdag sa kanilang hanap buhay. So, yun ang kagandahan ng pangasius. Mas mababa ba ang cost to put up one? Oo. Pero mas malaki ang yes. balik? Parang ano siya, kumbaga, kung gusto mo na 1 kilong isda, sa pangasius, makukuha mo yan ng mga 6 hanggang 7 buwan. Pero sa tilapia naman, mag-aantay ka ng mga 10 months or 12 months. Sa bangus naman, mag-aantay ka rin ng mga 10 months din. Ibig sabihin, mas mabilis. Hello? Ay, parang nag-iba yata ang... Hello? Ayun. Ayan, okay na po, Hello? ma'am. Sige Oo, po, so mas go ahead. mabilis yung balik ng iyong pera dahil in 6 to 8 months, makaka-harvest ka na. Oo, at saka sa loob ng 4 na buwan, kung hindi mo gusto yung 1 kilong isda, 3 piraso 1 kilo, makukuha 4 months. Oo. So yung 6 months, kung ang gusto mo pala, yung 1 pirasong isda, nagwe-weigh siya ng 1 kilo. Hintayin mo na mga 6 to 7 months. Oo. Pero if you want yung 3 piraso sa 1 kilo, mga 4 months pwede ka na mag-harvest. Oo, kasi sa mga palengke, hindi naman malalaki ang kailangan nila eh. Correct. Tama-tama, 1 tao, 1 isda. Oo. Gano'n. Di, 3 buwan lang. Ay, Pwede di, na. 4 na buwan. Di, yun ang, kaya na, nailabas na-introduce itong isda. Dahil nung 2008 na merong tayong project na program na livelihood program, ano bang pwedeng ibigay na livelihood opportunity, nakita namin tong isda as one of the livelihood projects. Nagbaga, maliit yung kapital, mabilis makuha, at saka importante ngayon ang pagkain malinis na pagkain. Correct. Kaya ito ang tuloy-tuloy na naming inintroduce. At nabanggit mo kanina, narinig ko, itong isda kasi na to, hindi lang ito pareho ng hito na kakainin mong fresh. Ito kasi na nabavalue add mo, nagagawa mong tocino. Klase, pwedeng hotdog, salami, chorizo, yes. Pwedeng burger patties, lahat ng magagawa mo sa baboy, manok, at ibang isda like tuna, pwede mong gawin na out of pangasius. And value added, yes. Oo. Kaya kung magpo-process man sila ng isda,
ng value added o pwedeng gawing material ang panggaseous. Okay. Gaya ng ginagawa nila sa karpa, yung mga ganon. Pero ang maganda dito sa isa na to, sumasabay sa panlasa na gusto mo. Hindi siya kumukontra kasi versatile yung isda. Yes, kaya nakakainganyo yan, partner. Magpanggaseous ka na rin. Oo nga, tsaka unti-unti nang nakikilala to, di ba? Nalalaman ng mga tao sapagkat na-features sila itong panggaseous dun sa mga cooking shows. Yeah. Okay. So, ARD Doris, saan sila pwede makipag-ugnayan kung gusto nilang mag-umpisa ng isang panggaseous farm? Oo. Actually, ang kapartner namin dyan, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sila po ang nagbibigay ng technology. Kaya partner po kami. Ang DTI naman po ang nagbibigay ng product dev, yung value added, at saka yung market promotion. Sila naman po yung technology. Kaya ang ma-advise ko po sa lahat ng interesado, pumunta po sila sa sarili nilang office ng BFAR o kaya sa DTI. Kasi yung partnership po natin sa kanila, install na or na-institutionalize na natin. Kaya lahat nung kailangan nilang assistance like technology transfer and coming up with techno-demo pan, so pwede po mabigay ng BFAR. Yung minsan nabibigay po silang libreng seedling yung price or yung fingerling ang tawag. Fingerlings, Yes. Okay, so Director Thelma, may sisingit lang ako ha. Yes, please. Kasi yung sa importation natin, mula nung nagsimula tayo ng 2008, ang pinakamataas na value or volume na na-import natin was in 2010. Ang mga 600 metric tons a month. Ang magandang balita nito, mula nung nagsimula tayo ng 2008 and 9, bumaba na ho tayo ng importation, umabot na lang ho ng 240 metric tons. Wow! Congratulations! Yes, oo nga. Medyo baka nagigising-gising na ho yung mga Filipino natin na ipatronize yung locally produced. Yun ho ang magandang balita ngayon. Kaya abangan na naman namin ng 2013 kung talagang bababa o medyo hindi na siya paakyat. Very good news. Oo nga. Okay, keep up the good work. Yeah, okay. At maraming salamat ha. Director Thelma, ikaw ay isang potential investor dito. Ikaw talaga pinodcast mo pa. Oo, pangako yan. Tutulong kami. Pati kay Mister, kasi hindi mo mahirap to eh. Sige. Okay. Maraming salamat sa impormasyon, Ma'am Doris. Opo, thank you po. Thank you din po. Okay, good morning. Bueno, Director Thelma, paalam na tayo. Tayo overtime na. Overtime. Naku, sayang. At marami pa sana tayong pag-uusapan. Anyway, remind ko lang partner, July 17 to 20, dadating dito yung COIMA, Korea Importers Association Delegation. They're about 200 and they are on a buying mission. So, magkita-kita po tayo dyan sa Sofitel Plaza, July 17 to 20. Okay, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako po si Thelma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, everyone. Ako po naman si Tess Ramirez. Nagpapasalamat rin kami kay Miss Marela Jem Castro, Marjorie Posas, at sa ating mga technical engineers, si Lita De Los Santos at Jun Paladan. Until next Friday, have a nice weekend. Bye!